Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gresham Vigana, ang inyong tindarang vlogger from Origen City, Lanao del Norte. Ayan. Today is July 16, 2024 and it's Tuesday. Ayan. The time check, it's already 2 p.m. At saka, kanina palang umaga, 8:30 is my second hearing ako, court hearing tungkol doon sa nagnakaw dito sa aking cellphone. So, sentence na po siya, makulong siya ng 6 months. Ayan, 6 months lang naman kasi maliit lang din naman yung value ng phone. Saan ba yung pamaytay ko? Ayan. Ay, ayan. Ang init. So, maliit lang kasi yung value ng phone na ninakaw niya. So, ayan. So, na-sentence siya ng 6 months, pero after nun, kailangan niya din mabayad sa akin ng 4,000 pesos kasi yun yung desisyon ng judge. Well, anyway, okay na rin yun sa akin kasi hassle siya eh. Hassle at saka ang dami pang mga pag-usap-usapan, ganyan. Gusto ko lang naman is makulong siya, ganyan. Tapos pagbayaran niya yun para matapos na. Okay? Kasi ang dami kong ginagawa. Ayan. So, guys, siya nga pala sa lahat ng mga subscribers at saka sa aking mga viewers, thank you so much for watching. And then kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please to subscribe to my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell, ganyan, sa nakita niyo sa screen para ma-notify dyan every videos that I uploaded, lalong-lalo na doon sa mga business tips, business ideas, and business experience na sinishare ko dito sa aking channel na may learnings kayong natutunan. Ayan. So, ngayon, sabi ni Ma'am Marilyn, ayan, Marilyn ko Studio, may tanong siya, Ma'am, paano daw magkuha ng business permit para sa isang sari-sari store? Baka siguro, magtayo siguro si Ma'am Marilyn ng negosyong sari-sari store. Ayan. Ma'am, kung ano may mga plano niyo, ayan. So, gawin niyo na po yan. Thank you nga pala, ma'am, sa iyong comment at saka thank you for subscribing onto my YouTube channel. I really appreciate that. Ayan. So, ngayon, first, ma'am, nung time na kumuha ko ng business permit, ang unang ginawa ko talaga is pumunta muna ako sa DTI. Ayan, dito sa lugar namin, pinakamalapit na DTI office. Doon, nagparehistro ako ng aking business name. Itong Gracia Sari-Sari Store, itong pangalan ng aking tindahan, which is also related to my name, kasi yung name ko po is Anna Grace, so Gracia din yung palayaw ko, ayan. So, ito yung aking DTI, ayan. So, nung bayaran ko po, after ko mag-fill up doon sa kanilang computer na nasa labas, kasi may kailangan na kasing i-fill up na mga personal information para malaman nila kung sino yung owner, ano yung address ng itatayo mong tindahan, ganyan. So, dapat, tsaka i-check din nila kung baka may kapareho kayong business name. So, after nun mag-fill out ng mga kailangan ng mga information, tapos, sasabihin ng guard, kasi yung guard yung nag-assist sa akin, tapos sabi ng guard, ano ba to, barangay lang yung area mo, or sa city, or regional, or national. Kasi, nag-range kasi doon yung babayaran mo kung hanggang kailan, or hanggang saan aabot yung negosyo mo. It's either pang barangay lang ba, pang city, or abot hanggang city, or pang regional, or di ba kaya sa pang national, kasi iba-iba din kasi yung presyo na babayaran mo. Since nga yung sari-sari store ko is dito lang sa lugar namin, so yung pinili ko is yung pang barangay lang. So 200 pesos, ayan. Ito yung pipiliin nyo. May 200 pesos plus 30 pesos na documentary stamp. And so after nun, nagparehistro ako sa DTI, tapos mabilis lang siya at in minutes lang. After nun, i-release na nila itong certificate mo. Well, itong pinag-print ng DTI certificate is, lang naman to, bond paper. Pero, may i-send sila sa iyo na soft copy doon sa email mo, registered email na which is active email also. Doon nila i-send itong soft copy ng DTI certificate mo. Para if ever mag-print ka anytime ng ilang copy, so pwede ka doon mag-print na lang doon. Kumuha ng kopya doon sa email na sinend nila. Ayan. So, kasi ito lang naman yung binigay nila sa akin. Ayan. So, after yung kumakuha yung aking DTI certificate, pumunta agad ako sa aming barangay para magkuha ng barangay certificate.
So, yung barangay certificate na binayaran ko is 180 pesos for business permit purposes yon. Tapos, yung sidula is 80 pesos. Lahat ng nabayaran ko is 260 pesos. Overall na yun sa barangay clearance at saka doon sa sedula, 260 pesos. Para after noon sa barangay, after ko makuha yung mga kailangan ko na dokumento sa barangay at saka pumunta na din ako sa city mayor's office or sa munisipyo para kumuha ng business permit. Kasi pagdating ko doon sa city mayor's office, kasi meron silang exclusive office para sa mga tao na makuha ng business permit. So, after ko pumunta doon, may pina-fill upan na mga information or mga form, tapos binigay ko sa kanila, tapos sila na din yung nag-generate or nag-assess doon kung magkano yung babayaran mo. So, after doon, kumuha din ako ng BFP certificate, which is 500 pesos. After ko kumuha ng BFP certificate, which is 500 pesos, so bumalik ulit ako doon sa munisipyo. So, yung una na business permit ko, yung nabayaran ko is 1,700 pesos. Hindi pa kasali doon yung sa hindi pa doon kasali doon yung bayaran sa barangay permit, sidula at saka sa BFP certificate. So, yung 1,700 pesos na binayaran ko is exclusive lang yun or yun lang yun sa mayor's permit. Doon sa permit lang talaga yun. Actually, doon sa initial capital na nilagay ko, which is, ano lang yun 10,000 pesos lang yung capital na nilagay ko. Ayan. So, pero yung nabayaran ko is sumatotal lahat yun ng mga 2,000 plus kasi 1,700 plus 500 sa BFP certificate, 180 sa barangay clearance, and 80 pesos sa, ano ba tawag doon? 80 pesos doon sa sidula. So, binayaran ko is 2,460 pesos. Hindi pa yun kasama doon sa pamasahe at hindi pa kasama doon yun sa DTI certificate. Ma'am Marilyn, ayan, kung balak niyo pong kumuha ng business permit para sa itatayo niyo negosyo, islanan niyo po siya ng panahon kasi medyo, medyo time consuming siya kasi marami pa kayong lalakarin. O hindi lang sa isang, hindi lang sa isang lugar kasi palipat-lipat kayo. Meron pa kayong city health certificate. Ayan. So, meron pa kayong lalakarin. So, madami-dami pang mga dokumento na kailangan nyo. Pero, okay lang din naman kasi kung mabilis lang yung proseso nyo dyan sa inyong lugar, depende kasi dyan sa, sa mga staff or sa mga government employee na mag-a-assist sa inyo. Kasi dito sa amin, smooth lang. I think mga half day lang ata yun. Nakuha ko na agad yung aking, hindi siya nakuha agad, pero tapos na ako agad. Pero balikan ko siya after 1 week kasi since baguhan pa nga ako, kailangan pa nilang gumawa ng aking business plate, business tax plate, at saka yung aking certificate. Well, anyway, tatawagan naman kayo niyan ng staff ng government or sa CMO office na pwede nyo nang ma-pick up yung business permit at saka yung business tax permit nyo. Okay, share ko lang din sa inyo, Mas Marilyn, kung baguhan pa kayo sa business na sari-sari store kasi yung ginawa ko kasi dati is hindi ako kumuha ng business permit for 1 year. Ayan, so alam nyo ba kung bakit? Kasi so 1 year kasi na yun, every time na may mag-check dito na taga City Mayor's office, tapos hahanapan ako ng business permit, sinasabi ko lagi is bago pa itong tindahan ko. Ayan, so more on trial and error. So, in-advisean din ako ng ibang mga ibang bookkeeper na hindi muna ako kukuha ng business permit kasi more on trial and error pa kasi sa 1 year Tapos, malit pa yung aking sales. Nag-observe pa talaga ako kung profitable pa talaga yung negosyo na pinasok ko. Ayan. So, kung kikita ba talaga siya. Ayan. So, after nung 1 year, saka na ako kumuha ng business permit.
So, naiintindihan din naman ng mga nag-check dito ng business permit sa lugar namin kasi nga baguhan pa. Pero after a year, kumuha na rin ako kasi kailangan na din siya eh. Kasi more than a year na kasi nag-ooperate pero wala pang business permit. So, that's the time na kumuha na ako. Ayan, that's it. Thank you nga pala kay Ma'am Marilyn to studio sa comments no, ma'am. I really appreciate that. Ayan, so I hope you enjoyed watching this video. I'll see you in my next video, guys. Thank you. God bless and bless us everyone. Bye!